Nag-convene at nagpulong na ang Judicial and Bar Council o JBC bilang bahagi ng proseso ng paghahanap ng bagong Chief Justice ng Korte Suprema. At kasunod ng pagkakaalis sa pwesto kay Chief Justice Corona, requirement na rin sa mga magiging nominee ang pagbibigay ng waiver para mabuksan at masilip ng JBC ang kanilang mga bank account. May report si Tina Panganiban Perez. Para mabawasan ang duda sa integridad ng papalit kay dating Chief Justice Renato Corona, uusisain na rin ng Judicial and Bar Council o JBC ang dollar deposits at mga ari-ariya ng lahat ng interesado sa pinakamataas na pwesto sa hudikatura. Sa kauna-unahang pagkakataon, kailangan magsumite ang lahat ng nominado at aplikante sa posisyon ng Chief Justice na ang kanilang waiver sa bank deposits at Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Ayon sa JBC, kasama raw ito sa mga magiging batayan kung karapat-dapat ba ang isang nominado at aplikante na maging punong maestrado. Hiniling ko na idagdag ng JBC ang isang requirement na mag-execute ng waiver ng Secrecy of Bank Deposits at FCDU law ang sino mang nais mag-apply sa para sa punong maestrado, pabor sa JBC. This will be for purposes of evaluation by the JBC members only. So kung merong waiver, we will be able to look into their foreign currency bank accounts. But this will be only for purposes of evaluating the fitness of the possible nominees to the Office of the Chief Justice. Mga miyembro lang daw ng JBC ang makakakita sa waiver, pwera na lang kung ang mismo nagsumite nito ang magsasapubliko rin ito. Kanina, inaprubahan ng JBC ang bagong requirements na mag-convene ito. Nang tinalakay ang tungkol sa susunod na Chief Justice, nag-inhibit sina Acting Chief Justice Antonio Carpio at Justice Secretary Laila De Lima sa pag-preside sa pulong. Pareho silang matunog na maaaring pagpilian para sa pwesto. One thing is sure, I'm not going to apply. No, if somebody or some group would nominate me, then I'll think about it. I'll decide. I'll consult whoever I would want to consult, especially my father. And of course, I have to discuss that with the president. But I'm not going to apply. That member has to inhibit himself or herself from the deliberation or any proceedings in connection with the selection of nominees. Si retired Justice Regino Hermosissima Jr. ang nag-preside. For purposes of voting on the candidates for the position of Chief Justice, both De Lima and Carpio will inhibit themselves. They cannot vote, sir. No, they can, but out of delicadeza, I don't think they will. Pero ayon sa mga taga-JBC, kailangang manaig sa kanilang pagpili ang apat na katangian ng Chief Justice: competence, integrity, probity, at independence. Ang simbolo pa rin ng hustisya para sa akin, babaeng nakapiring. Importante na sa pagpili ng susunod na Chief Justice o punong maestrado, yun pa rin ang dapat niyang katawanin at maging simbolo. All these names are too premature. To me, yung integrity and independence should really count. No? So kahit sino man yon, whether outsider yon. Sa June 6, ilalabas sa mga pahayagan ang anunsyo ng JBC na bakante ang pwesto ng Chief Justice at handa na itong tumanggap ng nominations at applications. Hindi pwedeng pasaysay dito sa JBC o sa nominasyon. Hindi pwedeng i-nominate ka tapos ikaw ay hiya-hiya, hele-hele bago kiyere. Dapat tanggapin ang isang nomination bago ito makonsidera ng JBC. Hanggang June 18, pwedeng magsumite ng nomination o application. Sa June 25, inaasahang maglalabas ang JBC ng listahan ng mga posibleng pagpilian para maging Chief Justice. Inaasahang ilalathala ito sa media sa June 27. Sa unang linggo naman ng Hulyo, nakatakda ang panel interview sa mga nominee. Bukas ito sa publiko. Pwede ring sumulat ang sino man sa JBC para kontrahin ang nomination o application ng isang interesado sa pwesto. Pagkatapos ng deliberasyon, maglalabas ang JBC ng shortlist ng nominees. Hindi bababa sa 3 pangalan ang isusumite nito sa Pangulo na may 70 araw mula nang mabakante ang posisyon para punan nito. Tina Panganiban Perez, GMA News.
Halos isang linggo matapos siyang mahatulang guilty, bumalik sa dating niyang opisina si dating Chief Justice Renato Corona. Nag-empake siya ng gamit at nagpaalam sa mga dating niyang tauhan at mga nakatrabaho. Live mula sa Supreme Court sa Maynila, may report si Ruth Cabal. Ruth. Jessica, nagpunta nga dito sa Korte Suprema si dating Chief Justice Renato Corona. Ang ilang empleyado nagkaroon daw ng pagkakataong makapagpaalam sa na-impeach na punong maestrado na 2 taon din nilang nakasama dito. Kuha ito sa cellphone ng empleyado ng Korte Supremang si Ricky Alvarado. Nakangiti si Corona, katabi ang asawang si Cristina. Kasama rin sa litratong ito si Judith na nakapagpa-autograph pa nga raw ng isang souvenir t-shirt kay Corona. Marami raw silang mga empleyadong nagpunta sa opisina ng dating Chief Justice nang mabalitaang nandun ito para iligpit na ang kanyang mga gamit. Kwento ni Judith, naging emosyonal pa nga raw at naiyak pa ang ilan niyang kasamahan. Masaya naman siya kasi ang daming taong nag-courtesy call ngayon. Basta sabi niya, just continue praying para sa judiciary, para din sa kanya. Just move on na lang daw. Nakapagpa-picture din si Sonia kasama si Corona. Sa kuhang ito, tila close na close sila ng dating punong mahistrado. Pero sabi ni Sonia, malapit naman daw talaga si Corona sa mga empleyado ng SC. Mga iyakan kasi mabait siya sa tao niya. Very down to earth siya. Madali siya lapitan? Madali siyang lapitan. Pagka hindi siya ganun hindi siya naiiba sa empleyado niya. Sa kwento rin ng ilang taga-Korte Suprema, pumunta rin sa opisina ni Corona ang ilang mahistrado tulad ni na Associate Justice Teresita de Castro, Jose Perez, Jose Mendoza at Presbitero Velasco. Bago mag-alas 6 ngayong gabi na kuna namin palabas ng Korte Suprema ang anak ni Coronang si Francis. Maayos naman raw ang lagay ng kanyang ama. Sabi rin ngayon ng Korte Suprema, hindi pa raw malinaw kung meron pang matatanggap na mga benepisyo si Corona kasunod ng kanyang pagkaka-impeach bilang Chief Justice. Pero sa lumutang na usapin tungkol sa pag-iimbestiga pa sa kanya ng BIR, wala naman raw nakikitang problema dito si Senate President Juan Ponce Enrile kung mapatunayang hindi nga nagbayad ng tamang buwis si Corona. Jessica, malinaw naman noon sa mga pahayag ng Senator Judges na dahil removal process yung impeachment trial, pag may conviction, ang penalty naman daw dyan ay pagkakatanggal sa pwesto at perpetual disqualification from public office. Kaya wala naman daw makakapigil para matanggapan ni Corona yung kanyang separation pay at iba pang benepisyo. Jessica. Okay, Ruth, how much yung nakikita na matatanggap niya? Kasi naging issue yan between him and the ombudsman, no? Conchita Carpio Morales. Parang ang alam ni Morales, over 1 million, yun pala binigay lang sa kanya, less than 1 million. So, mga ganyan din ba ang inaasahang matatanggap ni Chief Justice Corona? Jessica, sa ngayon hindi pa malinaw yon, no? Kasi we were asking si Attorney Guerra kanina, yung spokesperson ng Supreme Court sa ngayon, no? Pero sinabi niya ay depende pa rin daw sa korte kung magkano yung matatanggap at kung ano pa yung ibang benepisyo na matatanggap nga ni Corona. Okay, curious lang ako, hindi nagpa-interview sa media si Chief Justice Corona. Tama, Jessica. At wala rin tayong pagkakataon na makaakyat nga doon sa kanyang opisina kasi hanggang dito lang tayo pinayagan sa lobby na maghintay sana sa kanya. Pero hindi nga natin siya nakita, Jessica. Mukhang doon siya dumaan sa may likurang bahagi nitong Supreme Court. So today was his last day. Ito ba o babalik pa siya? Na-impake ba lahat ng mga gamit niya, Ruth? Hindi rin malinaw kung babalik pa siya, pero ang nangyari lang din kanina ay sana nga daw magliligpit lang ng gamit, pero sabi ng mga empleyadong nakausap natin, nung mabalitaan nila na nandyan, ay halos marami daw sa kanila ay nagpunta doon sa opisina, kaya mas yun yung pinagkaabalahan nga ni Corona. Okay, maraming salamat, Ruth Cabal.